kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Bato de la Rosa versus Benny Abante, no? Oh. So ito Si Bato kasi kung ano-ano ho ang pinagsasasabi, no? Sa Quad Committee, sa Kongreso, mga bossing. Hindi na lang humarap, hindi na lang harapin yung mga katanungan at sagutin ho para ipamukha sa ating mamamayang Pilipino na meron talaga silang kasagutan. Hindi yung pinupolitika lang kami niyan eh. Wala namang katotohanan. Paulit-ulit, walang katotohanan, walang katotohanan yung sinasabi ng Quadcom pero ayaw naman ho nilang sagutin dun mismo sa Quadcom, mga bossing. O, pakinggan nyo ho roon ng dagdag bawas eh. Thank you, Mr. Chairman- Chair. Good morning. Happy Chairman New Year Benny, po. Happy New Year. Good morning. Chairman, so ito pong unahin natin itong kay Senator Bato, no ha? Ayan. Eh mukhang hanggang ngayon parang may carry over pa nung 2024 yung kanyang mga hinaing. Eh, paano siya yung number 1 na nakalista, no? Sa ICC. Kaya hindi ho mahihintutong si Bato. Kahit ho matalo na to, mawala na yung pangalan niya o matapos na ang eleksyon, nako, kabado pa din ho yan si Bato. Na bakit ba ang Quadcom daw walang inatupag kundi mag-contempt at saka mag-detain ng mga police officers imbis na ang pag-ubusan ng panahon yung lumalalang kriminalidad di umano dito sa ating lipunan. Ayan. Wala. May banat si Bato ho, ano? Yun naman mga pinapakontempt ho nila, mga bossing. No? Kasi halatang halata naman na pinapaikot. Halatang halata na ayaw lang ho sagutin kasi mapapanagot yung mga bossing nila. Iniiwasan nila yung mga katanungan ho. Ano? Nabasa ko yung kanyang statement. Unang-una, ang tanong ko dyan saan ang data? First of all, Oo. naging Yun ang katanungan lagi natin doon sa mga DDS, mga bossing, no? Pagka naglabas ng bangag ang Pangulo, pagka naglabas na naghihirap na ang ating bayan, putik, naglabas ng nung electric car na Tesla sa Pilipinas, nakapila, ang haba ng pila no? Yung mga Pilipino, yung ba yung naghihirap ang ating bansa, paglabas ng iPhone, iPhone 16, pilahan din yung mga Pilipino. Diba? Nasaan yung data ni Bato para sabihin yung mga yan? Kasi, ang umiiral ho dito sa mga tao na to, mga kababayan, sabihin natin ganito, ganyan. No? Pagka naghanap na lang ng ebidensya, wag na lang natin pansinin. Ganun ho, mga bossing. Kasi wala silang ipapakitang ebidensya. curious ako, no? Sapagkat si Senator De La Rosa, hindi nagbibigay sa atin ng data or statistics Wala. upang suportahan ang kanyang assertion na talagang there is a prevalence of crime. Ganyan ho ang estilo ng mga DDS, mga kababayan. Sasabihin ko kung ano yung gusto ko sabihin, hanapan mo ng ebidensya, walang ipapakitang ebidensya. Wala. No? Ibig sabihin, ampaw. In the country. Saan yung data niya? Kinukumpara niya nung panahon ng dating administrasyon. Alright. Pero alam nyo, the Philippine National Police in November reported na merong 13.51% drop in index crimes in the first 10 months of 2024 from the same period the previous year. So gusto kong malaman sa kanya ano ang kanyang data tungkol dito. So therefore, Data-datahan lang po nila. Sila-sila lang po, no? Mahula-hula. kung ating ikukumpara yung administration's data from the PNP, nagpapakita ito na across the country, merong 61.87% in the first 2 years of the Congressman? Ayan, nawala, humina. 2 years of the Duterte administration. So ako, ang suggestion ko sa kanya, senador siya. Sabihin niya sa kanyang mga researcher, bigyan siya ng data tungkol dito. Bago siya tumalak dyan. Opo. So, in the meantime, yung pong mga binanggit ni Senator Bato, I guess,
wala namang pinagbago ano po dahil from day one ng Quadcom hearings talagang ang posisyon niya hindi ako magpapakita diyan, marami pa akong ginagawang Sandali. Siyempre, mga kababayan, kailangan pagbigyan natin yung walang katapusan na komento ng mga DDS. Bangag ka rin pala, kano kitaan sa channel mo. Naku po. Baka sabihin mo, hindi patas ang buhay sa'yo kapag ka sinabi ko yung kita ng channel. Baka sabihin mo, at nagsasalita lang to, no, araw-araw na nagsasalita doon sa kanyang vlog, tapos ganun yung kinikita ng channel niya. Ako dito, 24 oras na ako nagtatrabaho. Yung isang linggo niya, parang isang taon ko na. baka magkaiyakan. Sabihin mo, hindi pantay ang buhay. No? Eto, naghihikahos na ako kakatrabaho sa araw-araw. Yung sinasahod ni Mark Ramos na isang linggo, pang isang taong ko. Huwag mo nang alamin. Ano? Tutulo lang ang laway mo. Na mas lalo ka lang maaawa sa sarili mo. mas makabuluhan kaysa tumestigo diyan. Yun ang problema, Peter. Kasi sabi namin, why don't you come and face us para maisay mo sa amin ang iyong mga hinaing. Ayan. Yung pinapapunta ka, pero ang dami mong sinasabi, ayaw mo naman pumunta. Yun yung sinasabi natin, na pag pumunta po sila Bato de la Rosa, dala-dala po yung mga kaalaman nila para iligtas ang kanilang sarili. Oh. Malalaman ng mamamayang Pilipino yan, maririnig natin yung kanilang sinasabi. Di ho ba? Oh, pag narinig natin, baka kampihan pa ho natin sila. Pero wala ho eh. Inuuna yung pagkauro ng kanilang yagbols, yung pagkaduwag ho doon sa Quad Committee. Di ho ba? Siguro, naghihintay lang ho itong sila Bato de la Rosa, mga kababayan. Nung pagkakataon na i-post ulit ng Congress na cancel po ang hearing kay Bato de la Rosa dahil sa ganito, ganyan. No? Tapos biglang magmamalaki sila, "Uy, pupunta kami!" Bakit nyo kinancel nung nalaman nyo pupunta kami? Ganyan ang style ho ng mga yan. Nakita nyo yung ginawa nila Panelo? Nila dating Pangulong Duterte? Kinancel yung Quad Committee o yung patawag sa kanila. Bakit to? Kasi nagbigay na yung kanilang lawyer ng sulat na walang tiwala sa Quadcom. Ano isipin mo nun? Pupunta pa? Di syempre wala na. Ang ginawa nila, dahil yung main na tao naman, wala, hindi pupunta, ang gawin natin, i-ano na lang natin, i-cancel. Biglang atake si Panelo. No? Pupunta kami, bakit nyo kinancel? Ayun. Huli sila sa patibong. Wala na po nagawa. Kundi pumunta na lang ho. No? Napasubo. Kagaya ni Roque. Tuloy natin. Etong si Bato, tapos, ayan mga kababayan, nakita nyo yung ginawa ni Marcoleta na pagsisinungaling doon sa sa rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi daw po pinapapunta yung mga PNP chief, no? Doon sa Congress. Ang tagal na pong pinapapunta nitong sila Bato de la Rosa eh. Nakita nyo yung panlilin lang nila. Tapos sasabihin, kapayapaan, peace rally ito. Di ba? Tapos sandamakmak na politiko ang nandun, mga bossing. Tapos samahan pa nung speech ni Marcoleta. Ang tanong ho, mga kababayan, ito, pagkatapos ba nung rally na yun, tumaas ang kandidatura ni Marcoleta? Pumasok na ho ba sa top 12 si Marcoleta? O wala pa din? Wala pa din. Siguro bilang kayo, 1, 2, 3, ano ba kayo? January, February, March, no? April. Bandang mga April ho, makakarinig na tayo kay Marcoleta. Aatras na ho yan sa pagtakbo sa pagka-senador. Dahil bakit? Wala. Ayaw pumasok ng pangalan niya doon sa top 12 Di ba? Atras na lang. Kaya masabihan pa akong talo. At least, kapag yung tinanong ako, ano nangyari doon sa kandidatura mo?
Hindi ko sasabihin, wala, talo ako eh. Sasabihin ko, wala kasi may problema ako sa kalusugan ko eh. No? Kaya iniurong ko, hindi ako lumaban diretso. Umatras ako. Dahil daw sabi ng doktor ko, dahil daw sa kalusugan ko. Ganyan ang mga magiging niyan, mga bossing. Ganyan ang magiging mga estilo niyan. Di ba? Oh. Tuloy. Pag nanais mo, hindi pupunta ka sa media, sinasayo mo yan. Oo. Mas kasi ayaw niya kasi na magsasalita siya sa Quadcom under oath eh. Oo. Tapos nagsasalita si Bato, si Bungo, under oath. Wala po kaming kinalaman o alam diyan sa reward system. Biglang ipapalabas po yung interview ni Bungo tsaka ni Bato. Pinapaliwanag, 500,000 buhay. 1 million tegi. 2 milyon ng laban. So, plak. Ano pa sasabihin dun ni Bungo? Di wala na. Hinto na, tameme na, tulala na. Yun ang iniiwasan nila sa Quadcom, mga bossing. Yun ang kinatatakutan nila, mga bossing. No?